Nagbunsod ang Iran ng mas malalang krisis sa kipot ng Hormuz nang atakihin nito ang mga barkong konektado sa India matapos payagan ng pagdaan. Kaya napilitan ng New Delhi sa isang mahirap at pambihirang pagpili. Sa mga unang oras pa lang ng Lunes, ika-20 ng Abril, 2026, hindi na basta isa pang insidente ng digmang regional ang kaso. Naging isang direktang pagsubok ito ng lakas, kredibilidad at tugon. Simple ngunit seryoso ang nangyari. Tinakang tumawid ng mga barkong Indian matapos bigyan ng pahintulot pero pinaputukan sila. Ang nasa sentro ng lahat ng ito ay ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran, ang pamahalaan ng Iran, ang India at ang Estados Unidos na patuloy na humihigpit sa blokeo at nagpapalawak ng presyur militar sa reyon. Saan ito nangyayari? Sa pinakadelikadong daanan sa mundo sa pagitan ng Golpo ng Oman at ng Kipot ng Hormuz. At bakit ito napakahalaga? Dahil kapag inaatake ng Iran kahit ang mga barko ng isang bansa na dati namang bukas sa pag-uusap, ipinapakita nito sa mundo na hindi na nila kayang panatilihin ang malinaw na linya ng utos. Ipinapakita ng reaksyon ng India na sumobra ng sitwasyon. Iniulat ng Reuters na ipinatawag ng India ang embahador ng Iran sa New Delhi at naghayag ng matinding pag-aalala matapos ang pag-atake sa dalawang barkong may bandila ng India noong Sabado. Diplomasya pa rin ang simula ng tugon ng India, ngunit mas matindi na ang tono nito kaysa dati. At narito ang sentrong punto ng kwentong ito. Kapag pinayagan ng isang rehimen ang pagtawid at pagkatapos ay ang sarili nilang militar o mga puwersang konektado sa kanilang seguridad ang nagpaputok, hindi na lang ito usapin ng panlabas na agresyon, kundi nagiging usapin na rin ng panloob na kaguluhan. Sa praktika, ang rehimen ay ibang sinasabi sa ginagawa at itinutulak, maging ang mga dati ng daan ng pagpaparaya tungo sa pagbagsak. Eksaktong dahil dito kaya may saysay na pampulitika ang linyang nasa pamagat. Ang pag-atake sa mga barkong Indian ay hindi lang nauuwi sa diplomatikong protesta. Nabibigay ito ng pagkakataon para sa isang bagay na hanggang kamakailan ay tila malabong mangyari. Mas matatag na tindig ng India sa pagtatanggol ng paglalayag, seguridad sa enerhiya at estratehikong presensya nito sa dagat. Wala pang opisyal na kumpirmasyon ng malaking operasyong militar ng India at kailangang sabihin nyo ng malinaw. Gayunman, lumalakas ang pananaw na napilitan na ang New Delhi. Kapag biglang ipinatawag ng India ang sugo ng Iran, pinatindi nito ang pananalita at binabantayan ang isang mahalagang ruta. Sa gitna ng pag-atake, malinaw ang mensahe. Napakataas na ng kapalit ng patuloy na pagtitiis sa padalos-dalos na hakbang ng Iran. Ito ang linyang walang nag-akalang agad lalakas. Kasabay nito, patuloy na pinapataas ng Estados Unidos ang presyon at binabago ang bigat ng krisis. Kinumpirma ng Washington ang pagsamsam sa kargamentong barko ng Iran na tinangkang lusutan ng blockade ayon sa mga Amerikano. Muling nanganganib ang tigil putukan at sinabi na ng Tehran na hindi sila sasali sa bagong usapan habang may blockade. Bakit na kaya? Ginagamit ng Iran ang Hormuz bilang pananakot habang tinitingnan ng Estados Unidos ito bilang panggigipit sa dagat na dapat pigilan bago ito maging normal. Mahalaga rin punto na pinalalakas ng insidenteng ito ang hinala ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng sistema ng Iran. Ipinapakita nito ang labanan ng bersyon ng mga negosyador, militar at matitigas na boses ng rehimen. May gustong paluwagin ng ruta habang ang iba ay pilit na isinasara ang lahat. Ang hindi pagkakatugma sa pagpayag sa pagdaan ng barko, pero pag-atake rin dito, pati hindi pagtitiyak ng Iran kung sasali sa mga bagong negosasyon ay lalo pang napapalakas ng ganitong pananaw. Naipit ang Iran sa pagitan ng mga paksyon, takot at radikalisasyon. Ang isang rehimen na nahati sa digmaan ay mas mapanganib dahil kumikilos ng walang pagkakaugnay. Lalong tumitindi ang sitwasyon sa militar. Iniulat ng Reuters ang presensya ng aircraft carrier Abraham Lincoln sa lugar at ilang linggo pagkatapos, iniulat din nila ang operasyon ng Gerald Ford sa lugar ng labanan. Habang pinag-uusapan si George H.W. Bush na pumalit kay Ford dahil sa problema sa barko, mas marami ng puwersang pandagat at lohistika at malapit nang matapos ang tigil putukan, posibleng bumalik ang Washington na mas malakas. Hindi binabawasan ng Estados Unidos ang presyon, nag-iipon sila ng mga opsyon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakalubha ang pag-atake sa mga barkong Indian na nangyari ng mas maliit ang puwang ng pagkakamali para sa Iran kaysa dati. Habang tumatagal ang krisis, lumilinaw ang sagot sa mga pangunahing tanong. Ang nangyari ay isang pag-atake ng Iran laban sa mga barkong Indian sa mismong pinakasensitibong ruta sa buong mundo.
Ang nagpasiklab ng tensyong politikal dito ay mismong revolusyonaryong gwardiya nang gawing bitag ang isang daan ng pinayagan. Paano? Sa pamamagitan ng magulong mga utos, pagharang, pananakot at pagpapaputok laban sa mga sibilyang barko. At bakit? Sinusubukan ng rehime Iranian na mabuhay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng takot sa dagat kahit may panlabas na presyon at senyales ng paghina sa loob. Pero pwedeng bumalik sa kanila ang ginawa nila. Sa pag-atake sa mga barkong Indian, lalo pang pinapalala ng Tehran ang krisis sa malahing bansang Asyano. Tinutulungan nitong itulak ang India, Estados Unidos at iba pang kalahok na magkaroon ng mas matatag at koordinadong tugon na mas mapanganib para sa rehimen mismo.